Kung bumagsak ka, bumangon ka. Nagbabahagi lang ako ng isang inspirational na message na ito para ipaalala sa mga tao na ganyan talaga ang kalikasan ng buhay, na minsan meron tayong gagawin na project tapos magkakamali tayo, or halimbawa ay hindi na tayo nagkakaroon ng consistency, na naputol natin yung halimbawa yung workout natin, o di kaya gusto sana natin gumawa ng isang negosyo tapos medyo nag-angat tayo pero biglang bumagsak dahil nga nagkamali tayo, or hindi lang talaga nag-click kung ano yung negosyo na sinimulan natin, o di kaya meron tayong plano sa kung ano yung malusog na pagkain natin, kumbaga healthy eating tayo, tapos biglang napunta tayo sa junk food at hindi na tayo nakabalik doon sa mga healthy eating natin. Ang mangyayari kasi sa mga tao kadalasan ay dahil nga nagkamali sila or naligaw sila ng landas, ay paparusahan nila yung sarili nila na uulit-ulitin yung sinasabi na, bobo ko, tanga ko, gago ko, at hindi na ako magbabago, wala na akong pag-asa para makabalik doon sa kabutihan na ginagawa ko dati. Pero alam nyo mga kapatid, kung tanggapin lang talaga natin na inaasahan natin na mayroon tayong mga magagawang mali or babagsak tayo o madadapa, mas mabilis tayong makakabangon para nga magawa kung ano ang tama. Yes mga kapatid, gagawa talaga tayo at gagawa ng mga mali. At maaaring sabihin nga natin na ang proseso ng buhay ng tao ay ang proseso ng pagsasaayos ng kanyang mga mali. May mga nagsabi pa nga na ang proseso ng pagkatuto ay ang palaging pagkakamali, pero ang pag-ayos sa mga mali na ito, yun ang makakabigay sa atin ng mga lesson. Kasi kapag tatanggapin lang talaga natin na may mali tayo pero hindi naman natin inayos yung mga mali na yun, ay bagsak talaga tayo at manatiling nandyan lang sa putik. Pero kung ayusin natin yung mga mali natin at bumangon tayo, ay yun yung pagkatuto natin at magdahan-dahan tayo sa pagtagumpay natin sa kung ano man yung ginawa natin sa buhay na yun. Kung kaya sana ay pag-isipan nyo na kung halimbawa ay may tagumpay sa buhay, hindi yan nagagawa sa pamamagitan ng hindi tayo magkakamali. Imposible yon. Kasi makikita nyo dito halimbawa sa mga video ko, ay parang pulido tapos walang mga mali doon sa mga sinasabi ko dito, tapos maganda yung pagkakakat, pero dahil nga yan sa pag-e-edit. Pero kung halimbawa ay ipakita ko nga sa inyo, ay nagkakamali naman ako talaga doon sa mga sinasabi ko. Alam ba yun, tulogo. Pero talaga pala yung sasabihin ko. So, hindi ko lang in-edit out yan para lang makita nyo na yun pala yung nangyayari din minsan. Tapos doon sa mga desisyon ko din sa buhay, halimbawa, may mga bagay na nalalaman ako tungkol sa iba-ibang mga tao dahil nga sa nakikita ko sa third eye ko. Pero hindi ko agad nakikita lahat. At kailangan ko ng panahon para ma-review kung tama ba talaga kung ano yung nakikita ko sa isang tao or sa isang sitwasyon, isang pangyayari o sa isang lugar. At maaaring meron akong makita na mali pala yung pagkaka-interpret ko doon sa nakita ko. Pero natututunan ko kung ano yung mali ko para maisaayos ko. Madalas nangyari yan sa akin, lalo na noong unang panahon na wala pang naggagabay sa akin na mga puting engkanto masyado. Pero ngayon nga ay kaunti na lang yung mga mali ko dahil nga ay mas naliwanagan na ako sa kung ano yung katotohanan. Alam ko na din yung mga ibig sabihin sa mga simbolismo na dati ay lingid nga sa kaalaman ko. Marami na ako, or mas marami na akong nalalaman ngayon, pero hindi ko sasabihin na alam ko ang lahat. Kasi palagi tayong may room for improvement, at kung may mali man ako, lalo na kung tungkol sa material na mundo na desisyon, tapos kahit na nabibigyan naman ako ng kaalaman sa mga tao na hindi nila alam na alam ko, ay hindi ko naman nalalaman ang lahat talaga ng bagay sa isang tao. Ang Diyos lang naman talaga ang nakakaalam sa lahat. Pero ang kaalaman ko sa mga tao, sa mga sitwasyon, sa mga lugar, sa spiritual na paraan, ay sapat na para nga makagawa ng malaking magandang epekto para sa mga tao, at yun nga ang ginagawa namin sa coaching programs at sa mga ritual services na ino-offer namin dito. Tapos minsan nagkakamali halimbawa ako doon sa paglagay ng mga tracking number o sa pag-encode ko sa mga cellphone. Tapos yun minsan merong nga typographical errors. Kasama talaga yan sa pagiging tao. Pero ang kailangan lang natin gawin is kung nakita nga natin na may mali tayo, ay ayusin natin. Normal talaga, lalo na yung mga maliliit na mali tungkol sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Pero kung maiwasan na nga natin yung mga tinatawag na malalaking mali tungkol sa mga mortal na kasalanan, ay maliit na bagay na lang ang mga hinaharap natin sa araw-araw natin. Para sa sarili ko, kaya nga ako nakaabot sa ganitong kapangyarihan sa kabanalan ay dahil nga inayos ko yung sarili ko, tinanggal ko yung mga bisyo ko at yung mga malalaking mali sa buhay ko, kaya nga ako nagtagumpay. Kaya nga may kapangyarihan ako na makagaling sa mga sakit, makahiwalay sa mga kabit, o di kaya ay makatanggal ng mga malas at kabiguan mula sa mga tao.
at sa mga lugar at sitwasyon, dulot nga sa naabot ko sa pagsasaayos sa mga mali ko sa sarili ko. Dati nga ay bisyoso ko, babaero at medyo bayolente lalo na sa mga salita ko, pero naayos ko ngayon sa awa ng Diyos at binigyan niya ako ng pagkakataon nga para maging mabuting tao sa ngayon. Yan ang binabahagi ko ngang kapangyarihan at kaliwanagan dito sa Eric Rojas Life Coaching Services. Hindi ako perpekto. At hindi perpekto ang kahit sino. Pero sa patuloy nating proseso nga na isaayos yung mga mali natin, ay nagiging hindi na masyado mali yung ginagawa natin. Kumukonti ng kumukonti ang mga mali natin at lumiliit ng lumiliit. Pero kung magkamali nga man tayo na halimbawa ay hindi tayo naka-exercise or nakakain tayo ng junk food, kahit na nagdesisyon sana tayo na talagang healthy lifestyle na tayo, o di kaya may mga tao nga na gustong tanggalin na yung mga bisyo sa buhay nila tapos napabalik sila dahil nga sa sobrang stress nila, wag natin parusahan yung sarili natin. Bumangon lang tayo at wag na tayong lumingon doon sa likod natin. Nakaraan is na nakaraan. Past is past. Tuloy lang tayo sa kung ano yung gagawin natin na mabuti sa kasalukuyang panahon. Asahan natin na mahuhulog talaga tayo at madadapa. Kailangan lang natin bilisan yung pagbangon natin kaysa yung nakalugmok na talaga tayo doon sa putik na yan. Tapos magrereklamo lang tayo na ang sama ko o ang hina ko naman, ang wala akong kwenta, bobo ko, gago ko. Kasi matagal tayong nakalugmok doon sa putik na yan kung yan ang gagawin natin. Pero kung isipin lang natin, okay, nagkamali ako, nadapa ako, kailangan kong bumangon, o kahit na ilang araw lang nakabangon ka na, balik ka na ulit doon sa mga ginagawa mong kabutihan. Kahit hindi naman siya related sa kasalanan talaga, lalo na yung mga mortal na kasalanan, ay kung meron tayong gustong gawin na mas maganda nga tungkol sa sarili nating buhay, halimbawa, gusto mo sana na makagawa ng negosyo or pagbutihan palalo yung kabuhayan mo, pero hindi mo nagawa yung gusto mo sanang improvement doon, tapos natagalan ka na doon sa panahon na talagang hindi mo na nagawa. So, balik ka lang doon, try mo kahit kaunti lang. Halimbawa, gusto mo sana na makipag-usap sa mas maraming customer na 100 kada isang araw, o try mo muna 10, tapos sunod, mga 20, hanggang makabalik ka ulit doon sa gusto mo mangyari na 100 customer makakausap mo. Small steps lang palagi, consistency, balik tayo doon sa ginawa natin na mas mabuti. Huwag lang natin parusahan yung sarili na natin kapag halimbawa nadapa tayo, nakalimot tayo, balik lang tayo agad. Tapos, maging mabait tayo, mabuti, maging kind tayo sa sarili natin. Unawain natin yung sarili natin dahil nga tao tayo, meron talaga tayo mga mali, minsan nakakalimot tayo, at minsan pagod lang talaga tayo. Palagi ko sanang gustong gumawa ng video, pero aabot yung panahon nga minsan na talagang sobrang pagod ko na, tapos ang dami ko pang ginagawa na ibang bagay, wala na akong enerhiya para maggawa ng video. Pero nagsisikap pa rin ako, kahit papano, kahit nga pagod ako. Gusto ko talagang makasalita pa rin at makarecord para meron akong ipopost para dito sa page na ito. Sinasabi ko lang sa inyo ito para malaman nyo na ito, meron akong isang page na medyo nagtatagumpay, nagsasucceed, sumisikat, dumadami followers. Pero kahit ako, napapagod, nagkakamali ako. Para lang malaman nyo na, okay, normal lang naman pala yan sa tao na ganyan ang mangyari. Pero ang pasalamat ko lang sa Panginoon, yung mga malalaking mali sa buhay ko ay wala na. At maliliit na lang yung kailangan kong ayusin. So, maging mabait tayo sa sarili natin kung meron tayong mga nakaligtaan, ay balik lang tayo doon sa mga nakaligtaan natin at magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan at sa pagiging mahusay sa ating buhay. Kung nagustuhan mo yung mga payo ko dito at gusto mong mas makarinig ng mas masinsinan na mga mensahe sa akin, ay sana maklik mo ang link sa post description para maka-subscribe dito sa email newsletter ko. Magpapadala ako dyan ng mga tips tsaka yung mga promotions tungkol sa iba-ibang mga bagay na ginagawa ko dito. Patuloy tayo sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit, mga kapatid. Normal lang para sa atin na madapa at mahulog, kailangan lang natin palaging bumangon. Huwag lang natin parusahan yung sarili natin, patuloy lang tayo at huwag nang lumingon sa likod. Maraming salamat po at God bless.